Hello everyone, paano ba mag-fill out ng discharge permit application form po ng Laguna Lake Development Authority? This is only a education, mas mabuti pa din na sumangguni sa LLDA kung paano po talaga ang kumpletong pag-fill up at ano yung mga information na nilalagay. So ito lamang ay guidance at pwede nating pag-isipan yung mga information personally na ilalagay natin dito at pwede natin po yung ipasa sa LLDA for evaluation at kapag ka meron po silang remarks doon sa inyong mga inputs, sa inyong mga information na inilagay, ang pinakamaganda dyan ay susundin natin. So, ito lamang ay guidance lamang. So, paano po ba mag-fill out nitong application for discharge permit? Unang-una, meron ditong apat na types of application. Meron tayong new, renewal, revalidation, and indirect discharger. So tayo muna ay dito sa pag-fill out ng form with respect to new application. So kailangan i-check natin po yan dahil yan po ang basis naman ng evaluator kung anong requirements ang hihingin sa atin. So mula dyan, dito tayo sa baba, kailangan natin maglagay ng applicant information. So name of establishment or project. Ang maganda, mag-refer tayo sa ating mga environmental compliance certificate or certificate of non-coverage na na-issue sa atin ng DENR EMB para walang pagkakaiba. So, halimbawa, ang name ng establishment ay ABC Company Inc. At ang activity nito ay restaurant. Ano po? Now, ang tax identification number or TIN, mapakalaga dito sa application. So, lagay natin for example, 933-530-123. Then 000. We have also the year established kung kailan po first time na isyuhan ng DTI registration certificate or SEC registration certificate. So, halimbawa, anong year po ito? Let's say 2024. At ano ang PSIC code? Ang PSIC code, makikita po natin ito sa ating BIR 2303 at pwede na rin natin gamitin ang iba pong mga reference gaya po ng DAO 2016-08. So sa DAO 2016-08, especially yung Table 8, doon niyo po makikita yung PSIC code. Ulitin ko, yung DAO 2016-08, Table 8, doon niyo po makikita ang PSIC code. So, halimbawa, ang example natin ay restaurant. Ang PSIC code nito ay 56. So, lalagay mo lang 56. Again, refer to Table 8 ng DAO 2016-08. At dito naman sa Establishment ID, dito po ay maglalagay muna tayo ng not applicable kasi ito po ay first time or new application. Kapag meron na tayong discharge permit, magkakaroon tayo ng establishment ID. Kung meron naman tayong LLDA clearance, magkakaroon tayo ng identification. You can indicate not applicable kung wala pa po kayong establishment ID. So anything na wala tayong supporting document, lalagay lang natin yung not applicable. Ang establishment ID ang nagbibigay nito na control number ang LLDA din. Next, location of establishment or project. So, basically kung saan ang narrative location ng ating project. So, lalagay dito ang atin pong
number and street, yung atin pong barangay, at syempre yung atin pong city or municipality, at saka yung atin naman pong province. Kailangan din po na mailagay dito ang telephone number, fax number, at saka yung ating coordinates. So, lagay natin for example, MP Casanova Street, at ito po ay sa Barangay San Pedro sa Santo Tomas City at sa province ng Batangas. At yung telephone number kung meron, kung wala, you can indicate not applicable. Fax number kung meron, kung wala, not applicable. At yung ating geo coordinates, yung pong latitude and longitude. For example, yung ating coordinates ay 13.12345 at yun naman pong ating longitude 121.12345. Sample lang po ito. Pwede kayong tumingin sa atin pong Google Map to check kung nasaan po sa Google Map at ano yung coordinates. Next is the applicant's pollution control officer or contact person. So, pwede bang representative ang mag-submit ng application? Pwede po. Pero mas maganda kung ang pollution control officer ng company ang nagsasubmit nito. So, yung information about the name of the PCO, lalagay natin. So, for example, the name of the PCO is Juan de la Cruz. Yung kanyang accreditation number. Usually, ang Certificate of Accreditation, ina-apply ito sa LLDA kapag lumabas na ang discharge permit. So, kung ito ay first time application, wala pa. So, and you can indicate not applicable. Then dito, cellphone number, let's say 0998-543-1234. At kung ano po ang email for example, juan1234@gmail.com. Kailangan din ibigay ang employment and operation information. Ilan ang total manpower or kung nagpapalis ng building, ilan ang occupants. Kung hindi man naman nagpapalis, ilan yung occupants ng building. So ito ay yung ating information ng mga employees. So for example, ang total employees natin ay 50 persons. At yun naman pong ating number of guests per day, lalong-lalo kung ito po ay nasa sektor ng accommodation o ng accommodation. So, number of guests per day. So, you can indicate not applicable kung hindi naman nga applicable. Number of hours of operation per day. So, imagine yung regular office hour na 8 hours at meron kang break na 1 hour sa lunch. So, 9 hours yun. And then, kung may overtime pa. So, halimbawa, we can have at least 9 hours. And then, number of days of operation per month. So, ito ay yung tinatawag natin na sa looban ng isang linggo ay 7 araw kang open, 24/7, kung ganyan sabihin. Halimbawa, sa loob ng isang buwan, we are open to public, to our client for 30 days. And then, number of days with discharge per month, dito kung meron kayong means to control yung discharge. Meron kayong holding tank, meron kayong means to control sa loob ng isang buwan. Halimbawa sa isang linggo, nagdi-discharge lang kayo isang beses sa isang linggo. So kung sa loob ng isang buwan, kung merong 4 na linggo,
So we can indicate here 4. Pero kung wala po tayong nadi-discharge sa loob ng isang buwan dahil ito ay nasa ating mga lagoon or sa mga ponds or sa ating mga septic tank, we can indicate here 0 or not applicable. Ano po? Na dito sa water sources, consumption, and wastewater generation, indicate naman dito ang sources of water supply. At kung kayo ay nasa Metro Manila, served by Manila Water or Maynilad, dito kayo sa MWSI, MWCI, mag-i-indicate ng daily average volume. So, halimbawa, gumagamit tayo ng average daily na 3.0 cubic meter per day. At dito naman sa local water district, kung kayo ay outside the service ng MWSI, Manila Water or Maynilad, dito tayo sa local water district, especially sa lugar outside Metro Manila. So, pwede tayo mag-indicate dito ng value sa local water district. Halimbawa, yung ating daily average consumption ay 3. Kung gumagamit naman kayo ng deep well at wala tayong connection sa mga water provider, dito natin ilalagay. Basta i-indicate po yung daily average volume. Kung gumagamit tayo ng groundwater source, deep well, kung gumagamit tayo ng surface water as source of water supply, like lake, rivers, creek, rainwater, dyan natin ilalagay yung ating daily average volume of water consumption. At kung walang connection, walang mga sariling source at binibigay sa atin, dinideliver, o ano pang mga pagkakataon, you can indicate dito sa others. Ano po? So for example, dito tayo sa Metro Manila or sa local water provider. So i-indicate nyo po dyan. At sa baba, we can duplicate yung number na 3.0 or the 3 cubic meter. At dito naman, we have the activities na pwede pong mag-generate tayo ng wastewater. At i-indicate din natin yung pong total na 3 cubic meter, i-distribute natin dito sa mga identified activities. Very common ng paglalagay ng value sa domestic wastewater. At yung theoretical nila dito na 80% of the total water consumption is domestic wastewater. So in this case, kung kukunin mo ang 80% ng 3, lalagay natin dito. What is 80% ng 3? That is 2.4. Yeah, so lalagay natin dito yung 2.4. At may natitira pa tayong 0.6. At common naman na ginagamit natin yung ibang tubig sa cleaning or washing at sa iba pang mga pagkakataon, iba pang mga activity sa ating facility. So, halimbawa dito po sa washing or cleaning, makapag-indicate tayo ng 0.5 cubic meter. So in this case, may natitira pang 0.1. Maaring nandito po sa others ang ating 0.1 as part of drinking water, gardening, or product component. At dito sa process wastewater, kung tayo ay ng mga nasa processing or manufacturing firm. So, pwede tayo maglagay dito ng value kung meron tayong water consumption sa process waste, sa processing or manufacturing activities. Basta ang mangyayari, ito pong total water consumption, dapat ma-distribute po ito sa ating generating process. So in this case, ang total pa rin nito ay 3.0. But the main concern is nasaan yung ating wastewater discharge. So maaring napunta ito sa ating environment. Halimbawa, yung atin pong 3.0
3 cubic meter, talagang dinidischarge mo sa environment. Pero para malinaw, dinidistribute natin dito sa iba't ibang columns. Halimbawa, yung process wastewater. So basically, zero na yan dito sa ating um, effluent discharge to the environment. Pwede nating masambit na dito yan na zero. Kasi nga, hindi naman natin nadidischarge na. Lost by evaporation, yan, zero po ito. Okay. Meron din tayo ditong contained in lagoon. So, zero din. At dito sa treated by service provider, zero din. Now, ito bang point 5, nasaan po ito napupunta kung na-generate natin to? Ito ba ay lost by evaporation? Very typical naman na zero, hindi. At nasa mga septic tank ba? So kung ang example natin ay restaurant ay may kanyang septic tank na ginagamit na walang outlet. So most of it nasa loob lang nito. Kaya lalagay natin dito yung 0.5. At itong 0.5 na cubic meter na nasa septic tank, pag nag-accumulate isang araw, ipapa-siphon na natin sa mga DOH recognized service provider. So dito, we can indicate muna 0 at doon sa ating um, effluent discharge to the environment, 0 din. So, ang ibig sabihin natin, yung uh, wastewater resulted from washing, nasa septic tank lang. How about domestic wastewater? Nag-evaporate ba? So, very negligible naman ang evaporation niyan. Kaya zero. At dito, pwede bang nasa loob ng septic tank lamang sila? Maaari na nandyan sila, naka-stack lang. So, halimbawa, 2.4 sa column na nasa septic tank. And then treated by service provider, nandyan lang sa septic tank at hindi rin natin dinid-discharge. Ganon din sa cooling tower, pwede natin indicate 0 at dito sa iba ay 0 na din. So mapapansin natin sa table na to na yung ating wastewater ay nananatili lang sa ating mga septic tank at wala tayong dinidischarge sa ating environment. For others, pwede nating indicate yung 0.1 at 0. And then dito sa ating contained in lagoon, pwede nating sambitin dito um, 0 dahil naging component na siya ng product. Then treated by service providers, 0 din. At wala na rin tayong nadi-discharge. So meaning itong ating 3.0 cubic meter, wala tayong nadi-discharge na tubig sa environment. At nandun lang sa ating septic tank. Kung gusto nating i-total ito, magiging ang itsura ay ganyan, 0. Nasa lagoon, pond, or septic tank, 2.9. At saka 0 ulit. So, balance pa din yung water consumption saka waste generation. Pero napaka-importante kung ano talaga yung volume ng wastewater discharge. Okay po. So in this case, meron tayong wastewater information kung ano ang location ng outlet at kung kayo po ay mayroong um, treatment plant or treatment system na mayroong actual discharge, masasagot niyo po ito. Like ano ang location ng description of the outlet. Pero kung gumagamit lang kayo ng septic tank, pwede nating ma-indicate dito
not applicable kasi wala naman tayong mga ah, discharge nga. Ano po? Kung septic tank lang yung ginagamit nyo, we can indicate not applicable. Now here, pwede kayo ditong um, magkaroon ng remarks from the evaluator kung ano ang appropriate information na nilalagay dito, especially kung meron kayong treatment facility. Now, kung septic tank lang ang gamit nyo, pwede nyo nang ilagay ang not applicable dito. Okay? Kung septic tank lang. What if meron kayong wastewater treatment system? Anong mga ilalagay na information dito? Halimbawa, location. So, along Rizal Avenue, halimbawa lang, Riz, along San Pedro. Tapos, ang gamit natin dito ay pipes. Then, name of the receiving water body. Ano yung pangalan ng water body along the or within our establishment? Kung anong pangalan. So, halimbawa, San Pedro River. Halimbawa lang po. And then, ang classification niya ay Class C. Then, ano ang estimated BOD? Let's say 4 milligram per liter. Kung meron tayong wastewater treatment system, a-achieve yan. Pero pagka septic tank, it's between 110 to 400 milligram per liter. Kaya hindi dapat yan nadi-discharge kasi kulang ang treatment and bagsak sa standard na nakaset sa ating bansa, especially set by DNR. Now, kung may wastewater treatment system, kaya kailangan ditong i-indicate siya. So, kung ano ang estimated BOD na based on your result of laboratory analysis. Ano naman ang estimated average rate of discharge? At ito na nga yung 3 cubic meter per day. Kung yan po yon, what comes in, comes out. O kung ano yung tubig na na-supply, yun din ang lumalabas, nadi-discharge. Mode of discharge at kung kailan naka-schedule ang ating discharge. Halimbawa dito ay lagay natin intermittent. Dito naman, lagay natin dito every Friday, let's say 5 p.m. Yan yung schedule ng discharge natin. Again, itong nilalagay ko ay dalawang senaryo. Kung may septic tank, puro not applicable yan. Kung may wastewater treatment system, itong mga necessary information. Sa letter E, wastewater treatment system information, dito maintindihan kung ano po ang ginagamit nyong wastewater treatment system. Septic tank po ba ito? Check natin siya dyan. Kung wastewater treatment facility, or sewage treatment plant or others. Halimbawa, septic tank at ano ang capacity in cubic meter per day. So, lalagay natin dito, let's say 100 cubic meter per day. Is flow meter installed? Yes or no? And then, specify natin yung um, type ng flow meter. Kung septic tank lamang ang gamit nyo, di naman tayo naglalagay ng flow meter. Pero kung meron kayong treatment facility, very common na maglagay ng um, metro para malalaman mo kung ilan ang pumapasok sa inyong facility or ilan yung lumalabas sa ating treatment facility. So kung septic tank, no tayo. Kung meron kayong wastewater treatment facility, dapat may metro. Typical yan. Tapos dito, ilalagay natin kung ano ang type ng flow meter. So, halimbawa, meron tayong analog um, water meter. Meron kang 2 inches diameter. Okay?
Again, kung wala, you can indicate septic tank and then no. Tapos ito, tanggal na natin yan. Ano pa? Assuming meron at lagay natin yung water meter. Then sa hazardous waste management, dito tinatanong yung method of disposal. Of course, tayo ay pumupunta sa ating mga TSD facility. Tinitingnan natin kung pwede dyan magtapon. So para hindi tayo nahirapan, naghahanap tayo ng mga transporter accredited by DNR, and then ang accredited transporter na ito ay mayroon ng kamuwang disposal facility. So pwede nating indicate dito EMB accredited TSD facility. Tapos dito naman sa DNR ID number, dahil meron tayong hazardous waste na nag-generate, ano po yung DNR ID number as hazardous waste generator? Usually may control number yan na OL, G, or sometimes GR. And then, let's say R4A, then 12, 1, 2, 3, 4. And kailan ito na-issue? So let's say January 12, 2024. So ito yon. Next is the sketch of sampling station. Dito na nilalagay kung saan matatagpuan ang ating facility. So you can paste yun pong ating Google Map dito. So you can refer to your Google Map. Ito po. So, kung i-sketch nyo manually, pwede naman. Okay? So, sketch of sampling station. Then, vicinity map, kung saan located mismo yung facility. And then, dito sa sketch of sampling station, kung saan, kung may discharge talaga kayo, na-specify nyo with certain coordinate, mas maganda para madali nilang matungtong kung saan ang sampling station. Kung septic tank lang, di wala naman tayong pwedeng ilagay na sampling station. Sagutan nyo pa din kung saan located ang inyong facility. Kasama dito sa vicinity map. And then, letter J, kung kayo po ay meron ng discharge permit at subject for renewal. Ito yung mga requirements. So, you can indicate muna dito ng no kasi hindi pa naman po kayo ah, nabigyan ng accreditation at saka report at saka nagpapasiphoning kayo. Hindi pa naman. So, first time pa lang naman to. You can indicate not applicable para po madaling maintindihan ng evaluator. Ano po? And then dito, yung pong ating pangalan ng PCO, halimbawa Juan de la Cruz, and dito naman yung name po ng may-ari or president or general manager. At siya yung magka-countersign nitong application form signed by the PCO or the representative. So itong name dito, name din na nakasulat dito ng contact person or ng PCO at syempre countersign nga ng manager, ng president or owner. And then date kung kailan napirmahan at kailangan po ito ng notaryo. So ito po ang paraan kung paano mag-fill out ng application for discharge permit. Tatlong bagay kailangan sa pag-apply ng discharge permit, gumamit ng prescribed application form ng LDA. In this case, kung discharge permit application form, gagamitin natin itong LLDA CPD form number 11. Pangalawang bagay, kailangan kumpletuhin ang information at maging malinaw kung anong type of application kasi dyan pagbabasehan kung ano pong mga requirements ang hihingin sa atin as supporting document dito sa form na ito. At ang pangatlo, kailangan yung form na ito ay duly signed at wet ang signature dito na
subject for notary. Kapag ka papasa nyo yung form na ito, dapat original ang pirma at mayroong notaryo. Yan yung tatlong bagay na napag-usapan natin tungkol dito sa pag pag-fill out ng application for discharge permit. Ang kompletong documentary requirements sa pag-apply ng discharge permit ay itatackle natin sa susunod na tutorial. At pwede nyo ring makita na pumunta kayo sa website ng LLDA, llda.gov.ph para makita nyo yung set of requirements for the application of discharge permit. So yan lamang muna. If you want to know more about environmental compliance, about environmental requirements, please subscribe to this channel. Please share this video. Please like this video. And you are also encouraged to ask question below. Thank you very much for time listening and God bless us all.